Diyos. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating kaligayahan. Kaya siya tayo ay puno ng pag-asa. Salamat po muli sa presensya ng bawat isa. Magandang umaga po. Amen. Salamat po Ate Lily, mahina ang sound mo. pag-ibig ng Diyos sa ating patuloy siyang nagpapaalala, nag-iingat sa atin. Na may Diyos na nagpatuloy na nagpapaalala sa atin na siya ay tapat sa ating buhay. Sabi nga kanina sa uwil, gaan ng kalayo at langit. Ibig niya ay para sa lahat. Yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. So, we are here para po tayo ay magpalakasan katulad ng ating plan to thrive ngayong buwan na ito. Para maglago, to encourage one another. Yung po yung magpalakasan tayo sa pananampalataya. Yun po yung purpose ng Bible study. Para po tayo magpalakasan to know God more at magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Yun po yung mahalaga, nag-i-invest tayo ng mga bagay na panlangit. Yun po yung makilala natin siya at maturuan tayo ng banal na Espiritu kung paano mabuhay bilang mga disipulo ni Jesus Christ. At siya yung tanging makakapagpatagumpay sa lahat ng unos. Ano man yan, may level nga daw. May level. Kung bagyo ay may level. Ganun din po sa buhay natin. Kaya po, bago dumating yung pagsubok na yon, kailangan po matibay tayo. At ang magpapatibay sa atin ay ang salita ng Diyos at ang Panginoong Jesus natin na ating pinagtitiwalaan. Sumasampalataya tayo. Doon tayo nakaangkla sa salita ng Panginoon. Kaya po, patuloy lang po tayo to encourage one another, love one another. Po, patuloy natin gawin po yun para po tayo huwag manghinawa, gumawa ng mabuti. Ano po? Kaya patuloy, maaga man tayong gumigising, mga taga-Pinas, talaga pong nagpapagal, pero sabi walang sayang sa pagpapagal natin. Dahil tayo nag-i-invest at pag-i-invest na yan sa bagay mga panlangit, aanihin natin yan dahil sa pagdating ni Jesus Christ. Ayan po, salamat po muli. Sis Ruby, gandang umaga po, Sis Ana, Sis Joy, Sis Janet, Sis Marical, Sis Mai, Sis Maribel, Sis Mary Grace, good afternoon po sa taga-America. Kay Sis Gina, manonood daw po siya sa online. Good morning po sa mga taga-online, mga nanonood sa online at manonood pa. God bless din po sa inyo. At ang salita ng Diyos ay maghari sa puso ng nating lahat. Brother Paz, good morning po. Sis Karen Joy, ating pong magme-mensahe ngayong araw. Sis Gina Kuramuchi, good morning po. Sis Nali, Sis Cathy. Yeah? Maganda at mas maganda pa tayo sa umaga kasi we are here at ang mga nilikha nga daw ng Panginoon, tawangis tayo, din po ba? Kaya we are beautiful like Jesus Christ, ang ating Panginoon na naglikha sa atin. We are created and wonderfully, perfectly made by God. Kaya tayo ay gaganda inside and outside. Salamat sa Panginoon sa biyayang ito. Amen. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayong araw? Pakipuso po. Kung nais naman ng ating magme-mensahe. Sige po, ako na. Anigay siya ng swasi. Ay, sis Karen Joy. Sige po, magpili lang po tayo. Lord God, Panginoon namin ang masalangit, maraming salamat po mali, Panginoon. Lord, inuna ka namin ng ito, Panginoon. Lord, makapag-rinig na yung salita ko, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagkakataon po mali po, Panginoon, na binigay niyo, Lord, to wake. Nagisingin mo kami ngayong umaga po, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin po, Panginoon, no, Lord. Kung paano po, Lord, sa aral namin po, Panginoon, magkaroon po, Lord, ng koneksyon sa iyo, Lord. Hindi lang po sa ngayong araw, Lord, sa madarating pa po, Lord, habang buhay po, Panginoon, na dapat stay connected kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa po, Panginoon. Saan man po sila ngayon punta po, Panginoon, sa trabaho man po nila po, Panginoon, sa bahay lang po sila po, Panginoon, saan man sila dalhin ngayong araw po, Panginoon. They will stay connected with you, Lord.
Bless mo po ang bawat isa po, Panginoon. Ako rin po, Lord, bilang, O Lord, gamitin niyo lang po ako, Panginoon. Ikaw lang po, Lord, ang nag-iisang, O Lord, na maitaas po, Panginoon. Naway po, Lord, wisdom and understanding, O Lord, sa bawat isa po, Panginoon, na maunawaan po, Lord, ang gusto niyo po ipasabi sa amin ngayong umaga po, Panginoon. Lord, discernment din po, Lord. Lord, maunawaan ko po, Lord, discernment din po, Lord, sa po, Lord, ang hindi ko magandang nasabi po, Panginoon. Sila, O Lord, na i-discern ito po, Panginoon. O Lord, protect my mouth, O Lord, my minds, O Lord, paano po, Lord, ito deliver po, Panginoon. O Lord, na nagmumula lang talaga sa iyo. Lord, salamat po muli po, Panginoon. Guide our hearts, our mind po, Panginoon. Kung ano man po, Lord, ang nararanasan po namin po, Panginoon, tanging ikaw lang po, Lord, ang lunas po, Panginoon. Tanging yung salita lang po, Panginoon, ang magpapalakas sa amin po, Panginoon. Wala na pong iba po, Panginoon. Lord, muli po, Panginoon, bless this day, O Lord. We ask for your guidance and protection, Lord, sa bawat isa sa amin, lalo sa pamilya rin po namin, Panginoon. Ito po sa amot dalayan ko po, Panginoon, sa pangalan na yun, anak, ni Jesus. Amen. Amen. Sige Amen. po, Sis Karen. Tuloy niyo Sige na po, po. tuloy ko na po. Sis Mike, good morning. Sis Sige Maribel. po. Sige po. Ano na po to, no? Nakaraan po, di ba po, ano po tayo, sa priority decision na po tayo, yung unang, ano po, ng decide to thrive. So, by the grace of God, natapos na po natin yung priority decision. Ngayon po, ano naman po tayo sa relationship decision, to decide to thrive. Ito po yung pangalawa po, no? Makipagrelasyon daw po, no? At ang ano po niya is yung subtitle po niya, ang the power of connection, no? Yung makipag-connect, lalo na po yung relasyon po natin, connection po natin sa Panginoon. Number 1 po yan. At siyempre, ang ano po yun po, yung second din po ay sa ating mga kapwa, no? How to be connected sa ating po mga kapwa. No? Sabi po dito, no? Mahirap po talaga, no, ang makapag-desisyon. Tama po ba? Sometimes, di ba po, mahirap makapag-decide. Lalo na po sa makipagrelasyon, gaya nga po ni Sis Beth, di ba po, sa ngayong umaga, no? Talagang in-invite niya ang sarili niya. So, in-invite niya ang sarili niya ngayong araw to makapag-isip-isip. So, sometimes, decision na yan po yung makapag-ano po sa atin. So, sabi po dito, no, minsan, sometimes po, di ba, may harang po sa ating mga puso, no, na hanggang ano lang ako dapat, parang takot ka makipag-connect sa iba, mga trust issues, ano man po ba yan, you surround your heart, yun po, no, pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon, no? God designed us for connection. Hindi po pwedeng i-isolate po natin ang ating sarili. No, i-isolate po natin. To isolate ourselves, minsan ginagawa po natin, nilalayo ang ating mga sarili sa isang komunidad, no? Mas gusto natin mapag-isa. Diba po? Iniisip na natin na hindi kailangan ng tulong ng iba. Kailangan natin isipin na nilikha tayo ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa ating kapwa. Diba po? Ganyan po tayo dinisenyo po ng ating Panginoon. No? Na to have community, no? Magkaroon po ng connection, lalo na po sa Panginoon, para hindi po natin maramdaman po yan, hindi natin, hanggat maaari, wag po natin gawin na i-isolate po ang ating sarili, ilayo po natin ang ating sarili. So, sabi nga po, sa Genesis chapter 2, verse 18, basahin po natin, matapos gawin, ang lahat na ito, sinabi ng Panginoon, Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Di ba po? Talaga pong nilagyan, intentional na ginawa po talaga ng Panginoon na tayong mga tao ay may kasama. Hindi lang si Eva, inagyan po ba niya, di ba po, ng mga hayop. Sila, yung mga hayop, ano po ba, yung mga puno, no? Hindi lang, lalo na si Eve, di ba po, talagang magkaiba,
Magkaiba silang kasarian, pero kasamang mamuhay. Talagang, yun po, no? Yun yung purpose ng Panginoon. Dinisenyo niya tayo na may makakasama. God, we can't live alone daw po. Yun na po, no? Tapos sabi din po sa 1 Peter verse 2:5. Chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. Kayo na tulad din ng batong buhay ay itinayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. At bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginawa niyo ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo. No? So tayo daw po yung butong buhay na is a symbol na in our life, no, kailangan po natin talagang konektado, lalo-lalo po kay Jesus Christ na to represent God's power. Minsan God will yung iano po yan ng Panginoon, ipapakita ang kapangyarihan ng Panginoon through you, through sa pamamagitan po natin. Gagamitin po tayo ng Panginoon to ano po ba yan? Ipakita sa ibang tao na totoo po siya. Minsan din na natin kailangan God will prove himself. Talaga, God will do it for you. No? Siya na yung gagawa. No? So, ano nga po ba? Magbibigay po ako ng mga points po. The importance of connection. Kaya dalawa po dito sa dalawa pong verses po natin na binigay ko po kanina, di ba po, connection sa tao at connection sa Panginoon. Dalawa po ito. Una po, the importance of connection. Yung una po is ang connection with God. Yun po, no? Connection with God. Yun po, ng number 1 ko po sa the importance of connection with God. Number 1 po, faith and obedience. Faith and obedience. Basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 5. Sabi na Apostle Paul, si Apostle Paul ito nagmagsabi, sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kalooban na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang hentil ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. No? Palaguin at palawakin po natin ang ating pananampalataya sa pagsunod sa Diyos para tayong konektado sa Kanya. Di ba po? Si Apostol po talaga pong masunurin po siyang apostol. Talagang pinagkaloob ang tawag po dyan, si Apostol po, isa po talaga siyang faithful and obedience po na followers po ni Jesus Christ. So, siya po ang ginagamit ng Panginoon through Jesus, through His faith and obedience kay Jesus, talaga pong always po siya connected kay Jesus sa Panginoon. Dahil dapat palaguin pa po natin ang ating pananampalataya at ating pagsunod para we will always stay connected kay God. Kasi kung wala po yan, di ba po, malalayo po talaga tayo, mawawala po tayo ng connection sa Panginoon. Di ba po? So, we should hanggat maaari maintain, hanggat maaari palawakin pa, huwag lang dapat mag-grow, hindi bumababa yung ating faith, dapat tumataas po yan, hanggat maaari anuman ang sitwasyon po ng ating buhay, faith and obedience. Yun po, number 1. Number 2 po, no, divine connection, no, divine connection sa Panginoon, no, the evidence of God's words in our life, di ba po? Sa mga scripture po, no? Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16-17. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, matuwid, at pagsasanib matuwid na pamumuhay. Verse 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Diba? Amen po dito, no? Yung mga scripture po, yung mga Bible verse po, ano po ba ang life verse po ninyo, no? Talagang that's our divine connection sa Panginoon. Halimbawa, nag-worry ka. Iisipin mo yung verse na, come to me all you're weary and I give you rest. Boom! Ano ka na agad? Diba po? Tanggal. Yan yung divine connection po natin sa Panginoon. The power of God's word po sa ating buhay. Po, no?
for God's Jessica, napaka-importante po, no, na meron po tayong hawak-hawak na live verse para po we will stay connected kay God once in a certain point, in a second lang na maramdaman mo na nangihina ka. Isipin mo lang, naglalakad ka minsan, parang nangihina ka. Philippians 4:16, di ba po? I can do all things in Christ who strengthen me. Lakas ka na kaagad. So that's our divine connection sa Panginoon. Yun po, na-encourage ko po kayo. Dapat po, panghawakan po ninyo yung natin, yung mga life verse po natin. Kasi yan yung nakakutulong so that we are stay connected kay God. Yun yung divine connection natin sa Panginoon. The power is word na gagawa natin gumawa ng kabutihan na panghawakan at paniwalaan natin ang salita niya. Hindi lang po talagang i-life verse mo, talagang paniwalaan mo talaga, no? Hindi lang i-memorize mo, talagang believe that it's true, no? Kasi kung talagang i-memorize mo lang pero hindi mo paniniwalaan, wala rin. Dapat believe, have faith that His word is true. No, yun po talaga, paniwalaan po natin. Hindi lang talagang, yun yung minsan kasi binasa lang, ang tanong, pinaniwalaan mo ba? Dapat paniwalaan po talaga natin. Yun po, no, that is our divine connection to God, no? Number 3 po, na points ko po dito, number 3 po, eternal bond. Eternal bond. Basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak ko na walang na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu. Ang kasalukuyang panahon, yung hinaharap ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba. O kahit ano pa mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Talagang wala daw po, even sin. Diba po? Tinapos even sin, wala po talaga. Sometimes, yes, and accept the fact that's true, we still sin. No? Nagkakasala po tayo. Pero diba, once you are Jesus Christ mo na, tinanggap mo na si Jesus Christ, you have faith in Him, balik talagang andyan na yan. 100% ang past and the future. Ano man po yan? Past, present, future. Faith, ang kasalanan muna, inako na yan ni Jesus Christ. Yun po, no? Pero ano po yan? Kung tinanggap mo si Jesus Christ po sa buhay mo po, so wala na po talagang makapaghihiwalay po sa atin sa Panginoon Diyos. No? Through Jesus. Pero hindi ka niniwala kay Jesus, yun po, no? Well, dapat believe in Jesus po, no? Kasi wala po talaga. Yan siya lang ang mag-stay. Siya lang po ang magko-connect po sa atin sa Panginoon. So, yun po, no? Wala na po talaga. If you have faith in His word, maniwala. If you have faith in Jesus, pag nakakristo ka na, panindigan po natin ang pananampalataya po natin kay Jesus Christ to stay connected with God. Kasi po, ang buhay po natin, no? Yan po yung internal bond po natin. If you believe in Jesus Christ, yan po ba, ano po natin, no? Doon lang po, yun yung internal life po natin. This life is just temporary, no? Internal bond po natin sa Panginoon. Means we are, totoo po yan, Ma'am Joy po, no? Grabe yung faith po niya, no? Ano yung sitwasyon niya, talagang ready na siya kasi andyan yung kumpiyansa niya, confidence niya sa faith niya kay Jesus Christ na talagang grabe yung niya, yung faith po niya na doon na siya sa langit talaga pupunta. So, yun po, no, internal bond, yan po yung po natin sa Panginoon kay God through Jesus Christ, eternal bond connection po natin. So, yung po kanina, no, connection with God, yun po yung 13 points po na yun. Yung pangalawa po, connection among believers. Yun po, no, connection among believers. Yun po, no, sa mga tao naman po, no, kanina po, kagaya po dito sa Genesis chapter 2 verse 18 po, di ba? Hindi po niya hinayaan na si Adan lang, dapat sinamahan po niya. So, ano po dito, connection among believers. Ang points ko po dito, connection among believers, the church as one body. Basahin po natin sa Romans chapter 12 verse 5. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo.
at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Yan po, no? So, isa lang tayo ang layunin, maitaas natin si Kristo. Kahit na iba-iba man ating mga kongregasyon, sama-sama tayo kasi nasa katawan na natin si Kristo. Amen po ba? No? Lahat po tayo, we believe in Jesus. Ano man po yan, yung iba-iba man po tayo ng mga churches, iba-iba malayo man po tayo. So, iisa lang po ang ating layunin, ang maitaas Kristo. At maibahagi pa ang gospel sa iba't hindi pa naniniwala sa Kanya. No? Kaya we are as one through Christ. Amen po. Yun po yung Number 2 po, interdependence, no? 1 Corinthians chapter 12 verse 25 to 26. Sayin po natin, upang hindi magkaroon ng pagkahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. No? Ano po ako sa verse na ito. No? Talaga pong meron tayong pagmamalasakit. We are here. Nakikinig po tayo sa joy and sorrow ng isa't isa. Magaya po ng mga testimony po natin. Di ba po? We are here to listen. Kasi po, hindi po natin yan kayang mag-isa. No? Kagaya po, pasensya na po, ulit-ulit kong sinasabi si Beth, si Ma'am Joy, kasi po, yan po yung purpose po natin, palakasin pa, no? Yung willing po tayong makinig sa kanilang mga naing, mga joy, even joy, di ba po? At sabi po dito, at kung ang isang parte na rin ay pinangaral, ang ibang parte naman ay natutuwa rin. Amen po ba dito? Pag nakita po natin, wow, nag-grow na siya. Diba? Tuwang-tuwa po tayo. We encourage them more. Hindi pa basta-basta lang natutuwa. Go pa. Yung parang i-encourage pa natin siya na, kung nalulungkot naman si gusto po natin, dyan po natin, kaya po natin silang damayan. Kasi interdependence po. Yun po yung purpose ng Panginoon. Kaya nilikha niya, hindi lang iisang tao, kundi magkasama po. No? Yan po yung connection about among believers po. We share each other's joy and sorrow. Po, no? Sa hirap at ginhawa, magkasama po ang kapwa nating Kristiyano na magdamayan. Yan po, no? Number 3 po, unity, love, and support. Basahin po natin sa Salmo 133 verse 1. Salmo 133 verse 1. Napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Yun po, no? We valued each other. Po ba yun? Opinions, emotions, we care for them, no? Ano po natin, pinaparamdam po natin na you are important, no? Yung hindi mo siya yung opinion po nila, meron tayong respeto sa isa't isa, yung emotion din natin sa isa't isa, meron tayong we care for them. No? Pinaparamdam natin sa isa't isa ang pagmamahal bilang kaibigan, lalo na bilang kapatid kay Kristo. No? Yun po, no? Napakaganda po talagang meron ganito sa isang kongregasyon, sa isang komunidad na meron unity, love, and support. Kasi to help us grow, to protect us against depression, anxiety, loneliness, and other difficulties. Diba po? Napakasarap sa pakiramdam na parang kumagaan, no? Kumagaan ang buhay, lalo-lalo pag pure, merong purity ang intention ng kapwa po natin, hindi walang hidden. Yung parang pure siya na from Christ, in Christ alone, wala na pong iba. It's pure intention. Wala na pong, basta, alam niyo po naman siguro yun. No? So, makakagaan po ng pakiramdam pag we are always connected among kapwa po natin believers. So, encourage ko po kayo, marami po kayong matututunan sa ganito. Bukas po, in advance ko na, yung trusting naman po, in advance ko po pa sticker. So, yung about trust,
naman po. So, maganda naman po. Ibang usapan naman po yun. Bukas, kung ngayon, relationship po, di ba? So, bukas, about trusting naman po. So, hindi mahirap nga po mag-decide to have a relationship. So, bukas, kasi diba, may mga trust issues po tayo. Bukas, pag-uusapan po yung trust. So, encourage ko po kayo na makinig pa para po matutunan po natin kung paano po ba ito palaguin pa, makipagrelasyon po sa ating kapwa. So, ang ganda po ng ano po nito, no, yung decide. So, yun lamang po ang aking i-share po, no? Mag-pray lang po ako. Lord, salamat po, Panginoon, no, Lord, sa bawat isa po, Panginoon. Naway po, Lord, bawat po sa isa sa amin po, Panginoon. Help us, O Lord, to understand, wisdom and understanding po, Lord, sa gusto niyo pong iparating ngayong umaga po, Panginoon. Help us, O Lord, kung paano po ito i-apply po, Panginoon. Ang mga natutunan po namin ngayong umaga po, Panginoon. Discernment, O Lord, kung ano man po, Lord, ang nasabi ko, Lord, na dagdag or nabawas po, Panginoon. Help them, O Lord, to discern po, Panginoon. Ito po sa matalain ko po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lang po. God bless po. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. To God be the glory. Amen. Salamat po, Sis Karen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Kanya po talaga ang lahat ng kapurihan. Magpuso po tayo. That's all for God. Amen. Sino po ang na-bless ngayong umaga for our morning devotion? Ayan. Habang alam ko po na ang lahat ay may kanya-kanyang ginagawa, subalit alam ko na tunay na nangusap ang banal na espiritu sa bawat isa. Praise God po, ano? Napakabuti ng Panginoon. Yes. Alam ko po na ilang araw din po natin pinag-usapan ang prioritizing God, and now that we know how to prioritize God, now we're going to understand how to apply that prioritizing God. Isang paraan po ng pagpa-prioritize kay God is makikita po sa gawa natin. And how? Sa pakikipagrelasyon po natin sa ibang tao. Because our sole purpose is to seek and save the lost. Atin pong gabayan ang mga kapatiran natin na naliligaw. Di po ba? So, paano po natin gagawin yon? Kailangan po atin po silang bahaginan ng salita ng Diyos, na yun po ang magbibigay sa kanila ng katotohanan ng liwanag. Amen? So, napakaganda po ng ng topic natin ngayon. Teka lang po, mali yung ko. Okay. Ayan, napakaganda ng ating topic about relationship. Eksaktong-eksakto sa araw na ito. Hindi po natin ito sinadya. Subalit, ang Diyos talaga, God is a God of peace and order. So, He orderly plan everything. Alam niya na sa araw na ito, sa oras na ito, someone or somebody na kailangang marinig ang message na ito. Johan, sandali lang po, may commercial tayo. Can you lower the volume, please? Johan. Thank you. Ayan po. Ayan. Meron tayong, binigyan po tayo ni Sis Karen ng 4 na napakagandang points. So, recap po, para sa ating mga kapatiran na baka po may na-miss tayo. So, balikan po natin. Ayan. What are the importance of connection? Bakit nga ba kailangan natin maging connected? Since God designed us for connection, not to isolate ourselves. Kahit po ang paghahayo ng Panginoon noon, laging dala-dalawa. Laging may isa na tagapaalala sa isa, may isa na palakasan, nagpapalakasan. Let's get it. Ayan. So, sabi po niya sa Genesis, buksan ko lang po. Genesis chapter 2, verse 18. It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. So, ibig sabihin po, ang Diyos hindi nagbibigay ng kapareha na hindi match sa atin.
Ganon, kapatid? Eh, ang asawa ko hindi naman. Totally different kami. In our eyes, magkaiba tayo. But in the eyes of God, we are compatible. Bakit po? Kung pareho kayong, ang vision nyo, ambition nyo pareho, ano mangyayari sa pamilya nyo? Kung pareho kayo pareho kayong magastos, o kaya pareho kayong, sige, hindi nag-iisip ng future, easy go lucky life, what will happen to your family? Di po ba? So talagang meron kayong mga conflict, but that will make your relationship strong. Kung gagamitin po siya natin sa tamang paraan, at kung titingnan natin siya sa magandang perspective. Di po ba? Yon ang gusto ng Diyos, for us to have a relationship. Alam niyo po ba yung mga taong niya na kinaiinisan mo? Actually, it's a reflection of our weakness na kailangan nating i-overcome. Sabi, ito talaga, itong taong to, hindi mo alam. You are developing your patience. Diba? Hindi mo alam, you are developing your generosity, your hospitality. Hindi lang natin alam, akala natin naiinis tayo, nagagalit tayo, naaawa tayong sobra sa taong ito, na, naku talaga, kung hindi ka lang nakakaawa, hindi kita tutulungan. But actually, it's not for them. They're just an instrument. Ginagamit lang ng Panginoon bilang instrumento. Yung pala, lahat yon para sa atin. For our benefits. Hindi lang po natin alam. Sabi nga po, di ba? We need each other. We need each other. Those people around us, they are just an instrument. So, ano lang po yan, mga ginagamit ng Panginoon para sa atin. So don't hate them. Develop ourselves. Be a better version of ourselves. Hindi naman yan yung dinesign ni God eh. Actually, kung tayo matatag na, hindi tayo maapektuhan ng mga tao sa paligid natin. On the contrary, we will help them improve themselves. Di po ba? Makikita mo na siya na, mahina tong tao to sa ganito. Itong taong ito ganon. So, kailangan ko pala baguhin ang ang pamamaraan ko para makatulong ako sa kanya. Amen? So, sabi po dito, connection with God. That is the very first thing that we shouldn't lose. Ito po ang dapat natin, unang-una magkaroon tayo. Kahit nga po hindi Kristiyano, marunong tumawag sa Diyos. Yun nga lang, di natin alam kung sino ang Diyos nila. But their faith are activated. Why? Because we need something to hold on. Kailangan natin ng panghahawakan. Hindi po tayo pwede na kahit nga yung simpleng test. May test. O kaya sa pagdadrive. Kahit sino po, hindi kailangan na sabihan, alam ng buong mundo na may Diyos na alam nila na pwedeng tumulong sa kanila. Yun nga lang, they recognize God in time of needs lang. In times of needs. Kaya, kilala. Alam ng mga tao yan. Kahit nga atheist, sa totoo lang, deep inside their heart, alam nila na may Diyos. Natatakpan lang ito ng mga galit, ng prinsipyo, ng kanilang mga natutunan, ng kanilang paniniwala. But then, deep inside their heart, kapag may problema yan, imbis na magsabing, God, help me. God, ba't kasi hindi mo ko, tingnan mo nangyari sa akin. 'Di ba? So, they don't know how to pray in the right way. Nagre-reklamo at nagse-self-pity. Sisisihin si God, ba't sila nagkaganon? 'Di ba? And, faith and obedience daw po na nabasa natin sa Romans 1:5. Kailangan po nating maging obedience. Hindi lamang tayo po pwedeng humingi o mag-seek. Kailangan din nating sumunod. Hindi po porke meron tayong mga treadmill, yes, I have faith. Tapos wala ka naman ginawa. Nothing happens. I have treadmill at home. Hindi mo naman inapakan ni isang beses. Nothing changes. Meron ka ngang mga, wow, I have a lots of, yung mga guidance mo, ganito, sabi ni ganito, maganda daw ito sa katawan. Sabi ni ganito, ito daw. Wala namang ginawa kahit isa. Nothing changes. Puro lang, ito sinave mo. Parang ako lang yan, nag-save ako. Ito ang maganda to pang exercise. Wall pilates. Ito, nakaupo lang. Sit. Ang ganda. Ito naman, pagkagising mo daw, exercise ka na. For your, tummy.
Ay nako, walang ginawa kahit isa. So, walang resulta kahit. Even an inch, walang nabago sa tummy, the same size. Amen po? So, we need to obey, mga kapatid. Walang formula ang pagiging Kristiyano. If you want something to happen, do it. Do it. And use your faith. Number 2, divine connection. Ito po, kahit wag mong piliin, automatic talaga. Makikita mo na lang, ay, ano yun? Diba? God, ano po yun? Kung sino, ano ba yun? I have mercy to whom I have mercy. I will give grace to whom I will give grace. So, mayroong, si God, alam niya kung sino at kanino, kailan. Kahit minsan hindi mo nahingin. Siya na ang nag-i-intervene. Kasi kailangan natin. Sa sobrang kabulaga natin, sa sobrang kahinaan, siya na ang kumikilos para sa atin. And that's divine connection na hindi natin pwedeng alisin din. And we have the Word of God to prove that. Sabi nga po sa 2 Timothy 3, chapter 3, 16 to 17. Pwede po natin gamitin ang salita ng Diyos to maintain that. The Word of God is powerful and active. Grabe, sharper pa daw po than the double-edged sword. Yun nga lang isang edged sword, matindi na. Yung double-edged pa. And it penetrates. It penetrates po, mga kapatid. Kaya nga ang salita, di ba? Isang salita lang, wow, parang dinurog na yung puso mo. Tapos, sa kanya pa nanggaling. Sa asawa ko pa. Sa anak ko pa. Sa kaibigan ko pa. Sa kamag-anak ko pa. Di ba? It really hurts. It penetrates. It's like a double-edged sword. Hindi lang sa taas, pati baba. Talagang tusok at pasok. Talagang ang sakit. No po? Pero sabi nga, kaya natin. I can do all things through Christ who strengthen me. Kaya po natin yan. Sabi nga po ng napag-aralan natin sa Doulos for Christ, di ba? Emotional awareness. Pinagsama ko na. Self-awareness and emotional intelligence. Kapag na-master po natin yan, hindi ko lang alam kung meron pa at may tao pa ba na pwedeng magpabagsak sa atin. Imbis na sila ang maging instrumento ng kaaway laban sa atin, tayo na po ang magiging instrumento ng Diyos para sila ang mabago. Every obstacles are opportunities for us to, na ma-practice natin yung binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Eternal bond. Wow! Kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon bilang tagapagligtas, we are eternally we are eternally bonded to God. Ayan, eternally bonded to God. Kahit anong gawin ng kaaway, we are eternally bonded to God. Our names are written in the book of life. Wala na pong makakapagbura niyan. Walang sino makakapag-erase ng pangalan natin sa aklat ng buhay na nasa langit. Hindi na po natin yan mabubura. Not unless tayo mismo. We are the only one who can do that. Hindi kaya ng kaaway. Hindi gagawin ng Diyos. Yun nga ang hangad niya lahat tayo maligtas. Hindi po ba? Tayo lang. Kapag tayo ay nag-decide sa sarili natin na, I quit. Ayoko na. Kapag tayo nag-decide niyan, ay naku, makikita mo yung pangalan mo, unti-unting naglalaho. Kaya kapag po magdidesisyon tayo, bago tayo magdesisyon, o kaya bago tayo gumawa ng isang bagay na alam nating magpapalayo sa Diyos, pagsisisihan natin, let's think of our name. Let's think of our family na walang iba. Tayo lang ang pwede nilang, kumbaga nakasandal sa atin, no? Nakasalalay din sa atin. Na tayo pala ang dapat na magpakita sa kanila ng salita ng Diyos. Tayo pa yung naging dahilan para sila ay tumalikod sa Diyos. Ayoko na maging Kristiyano. Tingnan mo nga nangyari kay Jeanette. Ganyan pala. Nakakaloka. No? Nabaliw dahil sa salita ng Diyos. Meron pong mga ganyan tao, no? Ay, ang kaaral ng Biblia na baliw. So, we cannot judge them. Hindi natin talaga alam. Pero,
kung yung pagbabasa niya ng Biblia at yung totoong pagsunod niya sa Diyos, it will never happen to him. Hindi siya mababaliw. Amen. Meron po yan sa lugar namin noon na gano'n ang sinasabi nila. Pero hindi po yung totoo. Wala. Ang alam kong nakakabaliw talaga, crazy talaga tayo mga Kristiyano. From the very beginning, we're crazy. Craziness in the world. Bakit po? Imagine mo, sinampal ka sa kaliwa, ibibigay mo pa yung kanan. Di ba? Eh, kung hindi ka ba naman nasisiraan ng bait, sasabihin niya sa'yo, ninakawan ka na, hindi po ba maraming mga situation na mga testimony na naririnig natin, na rape yung anak, pinatawad ng magulang. Di ba? Mga ganon. Wow, that's craziness to the world. But in God, that's the normal. That's heaven's culture. Forgiveness is an easy access. Grabe, it's an easy thing po. At kailangan po natin yan mapatuloy. Yan po yung pang-apat, no? Connection among believers. Huwag po natin hahayaan na, Kristiyano na, pababayaan mo na. Punta ka na naman, maghahanap ka na naman ng iba. Kaya nga po nakalagay doon, no? Matthew po ba yun? Never cease in having fellowship. Kailangan daw po na lagi tayo nagfe-fellowship, lagi nag-uusap, nagtutulungan, nag-encourage. Kasi sabi nga po ni Sis Beth, no, kapag may problema siya, gusto niya may kausap. And thanks God, nandyan sa kanya si Sis Mais na pwede niyang matawagan. Or, kung wala naman po, you can just, pray to God na number 1 na hindi kanya iiwanan. Laging nakikinig. And while you're talking to God, unti-unti, ang pakiramdam mo nababago na din. No? Iba kung kumilos ang Panginoon. Lalo na po yung mga karakter ng iba na kapag may problema nananahimik, sabi nga ni Sis Cathy, masayahin siya. Pero pag may problema, she prefer to be alone. Tahimik. Diba? Isang tanong, isang sagot. Pero po, kailangan natin ng bawat isa. Ako po, kapag ako may problema, I tried not to focus on the problem. I prayed, binibigay ko yan sa Panginoon. Tapos, kinakalimutan ko na. Because I believe I already gave it. So, ba't ko pa kukunin? How can I take it back? By worrying again. So, pinaubaya ko na sa Panginoon. Pinaubaya ko na siya sa Panginoon. Bahala na si God. I'll just do my part. I'll continue to do my part, live my life, and do what I can to worship God in my own little ways, di ba? At lalo na po yung pagsunod talaga kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, let's do our best to really obey God. Let's maintain this relationship, this connection to God, connection to others. Wala na pong iba. Yung purpose natin dito sa lupa is para sa ibang tao. Think others highly than ourselves. Kapag lagi mo pong iniisip na mas mataas sila kesa sa atin, kaya nating i-maintain ang humility natin. Pero kapag contrary, itong taong ito, kala mo kung sino magaling? Ayan na. Kala mo kung sino marunong magsalita? Akala mo kilala niya ang buhay ko, wala kang alam sa buhay ko. Hindi mo alam pinagdaanan ko. 'Di ba? Minsan ganun tayo eh. But, if we think contrary, na sila, sa 1 Peter po nakasulat yan, think others highly than ourselves. Lagi po tayo magiging mababa. Kapag na-maintain natin ang humility natin, hindi po mahirap mamuhay, hindi mahirap makisalamuha sa ibang tao. Pero kapag lagi pong, tayo ang magaling, tayo ang nakakaalam, tayo ang meron, napakahirap po. Lalo na kapag may posisyon ka sa school, sa trabaho, tapos ganyan ang mindset mo, ay nako po. Ang hirap, mga kapatid. So, tulungan po natin na ating mga sarili na ang Diyos ang maitaas, tayo ang mababa. At ang Diyos ang magtataas sa atin. Mas maganda kapag ang Diyos ang nagtaas sa atin kesa yun sa atin po. Tsaka wag na tayo maghintay ng mga balik ng salamat ng tao, balik ng papuri ng tao. Just do everything for God. Kasi pag naghihintay ka ng galing sa tao, mag-fail eh. Magkakaroon ka ng mapoprostrate ka.
Alam mo, bida yung ano ko eh. Sabi nga po ng ng asawa ko sa akin, nung kahapon, isang araw, sabi niya, nagpa-check up ka na ba? Sabi ko, wow, iniisip pala ako ng asawa ko. Kasi bihira kami magkita eh. Nagpa-check up ka na ba? Sabi ko, hindi, parang delay ng sagot ko eh, no? Kasi sabi ko, nag-internalize pa muna ako bago sumagot. Alam mo ba, sunod na sinabi niya, hindi mo ba iniisip ibang tao? Patay! Sabi ko, pambihira. Akala ko pa naman ako iniisip niya. Yung pala iniisip niya ibang tao. Ganun ba? Lalong hindi na ako nakapagsalita. Ay, nako. Pero di ba makikita mo na nandun yung concern niya sa ibang tao kesa sa akin. Wow. That's my hobby. Pero, ganun po talaga, no? Dapat, ibang tao iisipin natin. Kaya, minsan akala natin na okay na ako. Pero yung mga na-spread nating viruses, kawawa naman yung ibang tao. And, kung tutusin, dapat, kung dati yan, nung bago pa lang kami, hurt na ang feelings ko yan. Pero ngayon, naisip ko, tama naman pala, no? Tama talaga. Kasi minsan, masyado tayong confident na, ganito, ganyan, di ba? Pero, isipin din natin yung ibang tao. Lalo na sa mga kasama natin sa bahay. Po. So, alam naman natin yung faith natin kay God. Kaya, kape tayo with lemon, with kape pala. Ocha, tea. With lemon, with ginger. Lagi po natin ingatan ating sarili for others. Amen po. Ayan. Interdependence. Let's support, value each other. Amen po. Unity, love, and support. Siguro po alam pag kapag yan ay nasa mindset natin, napaka-harmonious ng relationship natin. Po. Kahit yung mga ayaw sa'yo, magkakagusto sa'yo. Kahit yung mga nayayabangan sa'yo, kikilalanin ka na nila na, ito pala, hindi naman pala mayabang. May kayabangan lang. Pero hindi naman pala mayabang talaga. Ganon, no? Ganyan lang pala siya magsalita, pero hindi naman pala. Amen. Number 1 po yung unity sa atin, mga kapatid. Lalo na kapag sa church ninyo, kung ano yung sinabi ng pastor, ito yung natin, plan natin ngayong buwan. Ito yung gagawin natin, mag-evangelize tayo, magkakaroon ng tayo sa GSMI nga, napakalaking, it's a big step na gagawin nila, yung magkaroon ng online service. So, yung mga taga GSMI na members, ang laking po niyan sa kanila. Let's support. Let's support. Be united with our pastors. Kasi yung mga ganyan, hindi po yan dahil gusto lang nila. It's a divine revelation ni God para sa kanila. And if you're part of that, support. Be united with their dreams. Sabi nga, same flags, same feather flocks together. So kung kasama ka niya, you have to dream with them. You have to work with them. Hindi po yung lagi nalang kontra, ano ba yun si pastor? Ba't ganyan naman? Naisip niya yung ganyan, ang hirap-hirap. Ay, yung puro murmur, puro reklamo. Tinapat pa sa gantong araw, ganto ganyan. Wala pong magiging mabuting resulta sa buhay ng bawat isa. Kailangan po, lagi tayong naka-apoyo, naka-help, naka-support sa ating mga pastor. Sa prinsipyo ng church. Amen po. To the church where you belong. Amen. Ayan, maraming salamat po mga kapatid. Sana po ang mga tinuturo ng Panginoon sa atin, tayo po ay tunay na ma-encourage, na tunay na gawin natin ito. Hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa mga tao sa paligid natin, kamag-anak natin, mga minamahal natin sa buhay. Hindi naman tayo nandito para sa sarili lamang natin. We are here para po sa ibang tao. Yan po yung iniwang misyon ni God sa atin. Kaya kapag nakafocus ka sa sarili mo, doon mo makikita, magi-start na naman na magkaroon ng windang-windang ang buhay mo. Problema dito, problema dyan. Kasi kita mo lahat Pero kung hindi ka nakatingin sa hindi ka nakatingin sa problema mo, focus ka lang sa purpose mo, malalaman mo na lang, tapos na pala. Lumipas na. And that's the grace of God. Amen po.
Any prayer request po mga kapatid? Ayan. Panalangin po natin yung prayer request ni Sis Bebs kahapon. Tapos na tayo mag-pray nung nakita ko, pero isasama po natin yan sa natin, sa prayer request natin, no? Mamayang gabi, meron po kaming Wednesday night ngayon, meron po tayong intercession. So, kung meron po kayong mga prayer request, you can forward it. Pwede nyo pong i-PM kung ayaw nyong hinahanap ko lang po yung ayan. Ito po. Sige po. Tayo ay manalangin. Hallelujah. Let's join our hearts together, united our hearts, our spirit, and soul in praying. At sabay-sabay po natin itong ilapit sa Panginoon. Ama namin ang nasa langit, magandang umaga po, Banal na Espiritu. Thank you so much once more na pinagtipon-tipon mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon, ni Tatay Jimmy, Panginoon, ni Sis Beth, ni Ate Lily, ni Sis Maria, Panginoon, ni Ate Cathy, Sis Karen, na ginamit mo na maging tagapagpahayag mo ngayong umaga in a very powerful way. Kay Ate Nancy, Panginoon, kay Sis Marie, kay Ate Janet, kay Sis Mary, Sweetie Mary, kay Sis Maridel, Panginoon, kay Ma'am Joy, kay Ate Ana, Sis Maricar, kay Ate Mais, Panginoon, at kay Sis Abby. Maraming salamat po at sa mga nauna na po na nakapag-out na. Abutin niyo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. You know the desires of their heart, O Lord. Alam niyo po ang mga hirap na pinagdaraanan nila in their relationship, O God. Sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang mga kamag-anak, ano man po ang dahilan na kaparaanan ng kaaway, Panginoon, na ang kanilang relasyon sa kapwa, Panginoon, ay pinipilit niyang sirain. In Jesus' name, by the power of the blood of Jesus, we are cutting any relationship na ginagawa ng kaaway laban sa kanila. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, O Lord, putulin niyo po ito, Panginoon. On the contrary, ang connection namin ng bawat isa, Panginoon, ay maging visible sa kanila, Panginoon. Spiritually, O God, we are connected by the line, O God. Isang tali, Panginoon, ng pag-ibig. Isang tali na magbaband sa amin, Panginoon, na nasaan lugar man kami, Panginoon. Lagi kaming magkakadugtong, Panginoon. Spiritually, O God. Hindi man kami nagkikita, Panginoon. Malayo man ang mga lugar nila, Panginoon. God, we are connected spiritually. Na kapag nangangailangan ng isa ng prayer, O God, isa sa amin, Panginoon, ang kakausapin mo to intercede for her, to intercede for him, O God. May gagamitin ka, Panginoon. Hindi mo hahayaan na ang gawa ng kaaway ay magtagumpay sa buhay namin. We are connected and do not allow this band, O God, na maputol ng kahit sino. Walang taong pwede makaputol nito. Kahit anumang sitwasyon, O God, na gamitin ng kaaway, we rebuke it in the name of Jesus. Ano man yung mga nasa paligid namin, cover us, protect us, O God. In Jesus' name, by the power of the blood of Jesus. Ngayon pa lang, Panginoon, we're declaring, O God, this spiritual bond, the eternal bond na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hindi ito mapuputol ng kahit sino. Hindi ito masisira ng kahit sino, Panginoon. Maging ang sakit namin, O God, sa sarili namin, O God, this will never hinder us. This will never stop us. Kung ano man po ang inalaw mong mangyari sa buhay namin, we respect it, O God, at kami po ay magre-respond accordingly. Hindi kami magre-reklamo. Pasasalamatan namin ang lahat ng nararanasan namin. Ang aming sakit, ang aming mga difficulties, suffering, O God, we thank you for them because those are your instrument upang kami mas mapalapit pa sa iyo, upang mas kami ay tumawag sa iyo, manatili sa iyong piling. Sabi mo nga, mabuti na ang pumasok kami sa langit ng walang isang mata, walang isang kamay, kung ito ang magiging dahilan
para kami ay hindi makapasok, we need to cut it out, O God. But not literally, O Lord, but spiritually speaking, kung ano mga bagay o sitwasyon na nakakapagpahiwalay sa amin sa inyo, Panginoon, to stay connected with you, O Lord, to maintain this divine connection with you, O Lord. We rebuke it in the name of Jesus, anumang bagay na makapaghihiwalay sa amin, Panginoon, sa inyo. Romans 8:39, nothing can separate us from your love, O God. Mananatili kaming connected sa inyo at walang makakapaghiwalay sa amin. We have a lot of troubles here on earth. It was written, you've already told us, maraming bagay na maaaring mangyari dito sa mundo. But you've said, take heart, I've overcame the world. You overcame the world, O Lord. Sa iyo na ang mundong ito. Hindi na si Taning ang naghahari sa mundong ito. The moment you died on the cross, you were buried and rose up again, and now you're seated in the right hand of God, interceding for us. Wala nang kapangyarihan, wala na siyang lakas dito sa lupa. Huwag niyo pong hayaan ang bawat isa sa amin, O God, ay madaya at ipagamit namin ang aming faith, ang aming authority sa kaaway. Do not let us, O God, do that, O God. Hindi man namin alam minsan, nagagamit na pala kami ng kaaway. Forgive us, Lord. Give us the heart of repentance. Give us the heart of forgiveness, O God, the forgiving heart, O Lord. Natunay nga po na wala kaming ititira sa aming puso na maaaring maging daan ng kaaway, maging siwang ito sa aming buhay para makapasok siya at makapag-operate sa aming buhay. God, I pray, O Lord, na sa buhay ng bawat isa, nakasama namin dito, nanunood at manunood pa later on, O God, you operate your miracles. Kung paano ka nagpapagaling noon, paano ka kumikilos noon, you are the same God noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ikaw din po ang merong kapangyarihan na nag-operate noon, kaya mong mag-operate ngayon. Kahit nakikinig lang sila, Panginoon, nanunood, Panginoon, you can operate your miracles, O God, to them. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng unity, O God, sa bawat isa, bawat churches na pinupuntahan namin, bawat cell group na pinupuntahan namin, Panginoon, bawat life group, O God. May the unity, O God, may the love bond us, O Lord. Tunay nga po na ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa inyo, hindi galing sa amin, because our love will fail us, O God. In our eyes, our ears, O God, ang aming senses, O God, we can fail you, O God, but if it comes from you, O Lord, ito po ang magpapalakas sa amin at magkakayanan namin, pagtatagumpayan namin ito. Maraming salamat, O Lord. God, personally, I pray, O God, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na meron silang mga personal prayer request, O God. Kilala niyo po ang iyong anak na si Nikki Go, Panginoon, na merong kidney failure, O God. Kayo po ang mag-operate, O God, sa kanyang kidney, Panginoon. Linisin niyo po ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, kay Sis Rhea, O God, na meron siyang hyperthyroidism, O Lord. Maging kay Ma'am Joy, O Lord, meron din po siya nito, Panginoon. Operate, O God, in a powerful way. Maging ako din po, Panginoon, na paminsan-minsan nakakaramdam something in my throat, in my larynx, O God. Kayo po maglinis nito, Panginoon. In Jesus' name, O God. Ganon din po kay Ron John Rodrigo Sarmiento, O God. He has a heart failure, Panginoon. Kayo po ang mag-operate, restore, Panginoon. Ano man po ang mga nararamdaman na aming kapatiran, si Ate Ana, Panginoon, si Kuya David, si Hatsumi, Panginoon, si Ate Lily, Panginoon, maging sino man po ang mga kapatid namin na nagkakaramdam, Panginoon, ng heartburn, O God. Kayo po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Ibabaan niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, Panginoon, na kumilos dito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, may your blood purifies every Kayo po ang maglinis, Panginoon, na every cell, O God, every blood, O God, that runs to our veins, O God, kayo po ang maglinis nito sa pangalan ni Jesus, O God. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na may mga cancer, O God,
Si Nanay Rosemary, Panginoon, sa lung cancers. Michael Rosales, lung cancer din po siya, Panginoon. Si Nanay Zenaida, Panginoon. At si Ma'am Joy na may cancer din po, Panginoon. At lahat po kami, meron kami mga lung cancer cells, meron kami mga cancer cells, O God. Restore it, O God. Do not let, O God, na ma-activate ito, Panginoon, na maging malignant ito, Panginoon. Restore it, O God. Nandyan siya for a purpose. At wag niyo po kami, Panginoon, na hayaan na kami mismo ang mag-activate nito at maging malala ito. Tulungan niyo po kami palagi na mag-depend sa inyo, Panginoon, magpalinis sa inyo, at wag namin hayaan ang aming emosyon na ma-ignite ito, Panginoon. Help us, O Lord, and always guide us, O Lord. Protect us in any attack of the enemy, O Lord. Ganon din po kay Annalyn Manglimot. Meron din po siyang breast cancer, Panginoon. O God, haplusin niyo po ang buhay niya, Panginoon. Ano man po ang mga hirap na nadaranasan niya ngayon, pag-aalala, Panginoon, financially, O God, physically, Panginoon, at ang kanyang pamilya, Panginoon, ibigay niyo po sa kanya ang kapayapaan na kailangan niya sa oras na ito, Panginoon. Maging sa kanyang mga kamag-anak, Panginoon. Maraming salamat. Ganon din po kay Lydia Camino na meron pong bukol sa lungs, Panginoon. Sa asawa ko na meron din siyang bukol sa kanyang leeg, Panginoon. Sa ibang kapatiran na nakakaramdam din na meron silang bukol sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Purify it, O Lord. Tunawin mo, Panginoon. Tunawin mo, Panginoon, ang polyp na ito, Panginoon. The unwanted part, O God, na nasa katawan namin, na nabuo ng dahil sa aming kapabayaan, nabuo dahil sa kahinaan namin, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang tumunaw dito, dumurog dito sa pangalan ni Jesus by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. Thank you so much, O God, sa buhay, Panginoon, ni Hazelyn May Paningbatan, Panginoon, na meron din pong thyroid cancer. Napakabata pa po niya. She's only 12 para mag-suffer, Panginoon. But you allow this to happen, O God, to display your glory, to display your miracle, O God. This is the time, O God, na nais namin na makita, Panginoon, ang pagkilos mo. We're not asking if you're really God that really moves in our lives. We believe that you're God that manifest miracles, manifest, O God, ng cure, ng healing, Panginoon, ng pag-restore ng aming mga relasyon, Panginoon. You are the one who operates these miracles, O God, for your honor and glory, O God. And we really want to witness that. We really want to testify your goodness in our lives. We really want to testify that the God that we serve is alive, who listens to our prayers, O God, at nagpapatotoo, Panginoon, sa kanyang mga salita. Reminding na totoo ang kanyang mga salita, na tunay na nagaganap sa aming mga buhay. Ganun din po, Panginoon, kay Melvin Paningbatan Jr., O God, na meron po siyang autism at speech delayed, Panginoon. God, napansin po namin these past few days, past few months, O God, napakaraming bata, Panginoon, ang may autism, merong anxiety, merong, Panginoong, ADHD, Panginoon. Napakarami po, Panginoon, mga kabataan ngayon na merong mga problema sa kanilang puso, sa kanilang isipan, controlling their emotions, O God. God, we rebuke that in the name of Jesus. Alam ko po na si Taning ay meron siyang children's ministry. God, whatever it is, O God, that source of it, bunutin niyo po ito sa mundong espiritual, O God. Huwag niyo pong hayaan ng the next generation namin, Panginoon, ay magiging problematic, stress, puno ng autism, Panginoon. In Jesus' name, O God, marami pong mga kabataan ngayon, Panginoon, na nagsasuffer dito at hindi lamang sila, maging ang kanilang mga magulang, Panginoon. Give them wisdom, O God, how to manage this, how to restore their children, O God, to a normal children, O God, by your help, O God, by the help of your wisdom guide, O God, kung saan mo po sila ipapapasok, Panginoon, ng mga establishment, O God, mga schools, O God, na maaaring makatulong sa kanila, Panginoon, na maibalik, Panginoon, ang kanilang kalusugan sa tama, Panginoon, the way you designed them to be, O Lord. In Jesus' name, we rebuke the spirit of autism, O God. In Jesus' name, O God, we rebuke the spirit of ADHD.
We rebuke the spirit of yung hindi makatulog sa gabi, Panginoon. Ano man ang mga abala sa kanila mga isipan, nagbibigay ng takot sa kanila. We rebuke those spirit in Jesus' name by the power of the blood of Jesus. Cover us, O God. Cover every family, O Lord, in Jesus' name. Every children, O God, anuman pong ministry ng kaaway na itinatayo niya laban sa mga kabataang ito, ngayon pa lang po, durugin mo na ito, durugin mo na sa pangalan ni Jesus, O God. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. For your honor and glory, O God. Spirit of depression, we rebuke in the name of Jesus. Mahal mo ang mga anak mo, Panginoon, at wala kang kaligayahan na makita sila na nagsasuffer, O God. Ano man po ang hadlang na ginagawa ng kaaway sa oras na ito, stopping me to pray, God, I rebuke in the name of Jesus. Your will be done, O God. Your will be done. At ang pag-ibig mo, your love will cover multitudes of sin. Your love will manifest the healing, O God. Your power, O God, will manifest in the lives of every one of us, O God. Whatever it is, O God, na meron pa kaming desire sa puso namin, Panginoon, na hindi pa namin nasasabi, hindi namin masabi, Panginoon, mailagay sa salita, you are the one, O God. Holy Spirit, intercede for us. Iparating mo sa ating mahal na Ama na nasa langit ang aming mga desire sa aming mga puso, Panginoon, na hindi na namin mabanggit, Panginoon. Kayo na po kumilos. Kayo na po, Panginoon, ang magparating sa ating Amang nasa langit. Maraming salamat po sa amin po mga gagawin ngayong araw. Be with us, O God. Samahan mo kami, gabayan mo po kami. Ingatan niyo ang aming mga anak sa pagpunta sa eskwelahan, ang kanilang mga teacher, mga kaibigan, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na i-treat ang aming mga anak, Panginoon, na hindi lamang trabaho, Panginoon, kung hindi magkaroon sila ng tunay na concern, O God, sa mga kabataang ito. At ang mga kabataang ito, Panginoon, na susunod na henerasyon namin, Panginoon, guide them, O God. Guide them by the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit. Ingatan niyo po sila, Panginoon, against sa accident, against, O God, sa evil scheme, maging sa bullying, O God, anuman ang ginagawa ng kaaway na hadlang para sa amin, Panginoon, mga anak. Kayo na po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng protection, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Maging sa mga magtatrabaho ngayon, Panginoon, guide them, protect them against any accident, any evil scheme, O God. Ngayon palang pinanghahawakan na namin at pinasasalamatan namin ang pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. Sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po. May your will be done happens in our lives, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa mensaheng itinanim mo sa aming mga puso ngayon, that our connection kailangan pong active palagi. Hindi lamang sa inyo, kung hindi sa ibang tao. Maraming salamat po. Itanim mo ito sa aming mga puso, Panginoon, nang may pag-ibig, Panginoon, nang may care, may compassion sa ibang tao, the way you feel it, the way you see them. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa and yung mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. May it come to pass according to your will. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patawarin niyo po ako at ako ay panalangin ng mahaba. Ayan. Thank you po sa bawat isa. Andito pa po ba? Ayan, meron pa tayo. Nandito pa rin sila. Si Tatay Jimmy, Sis Beth, Ate Lily, Ate Maria, Sis Cathy. Ayan po, Sis Karen, Sis Nancy. Thank you so much for joining us, waking up early. Ayan, Ate Marie. Chibuntis. Ang hirap gumising, masarap matulog kapag mayroon kang nararamdamang baby sa tiyan mo. Sarap matulog niyan, pero she always managed to wake up early. Ayan, si Sis Janet. Wala ngayon nawala na si Brother Paz. Hindi ko pala siya naipag-pray. Anyway, Sis Mary, good afternoon. Paggabi na sa inyo. Sis Abby, thank you so much. Ma'am Joy, Ate Ana, Sis Mais, maraming salamat po. Ayan, sa ating mga nanonood sa live, nanood ng live, nag-join na si Sis Janet.
Amen. Ayan, si Sis Lorena, good morning po. Ayan, sa mga manunood pa later on, may you receive the same spirit that God gave us today. Amen po. Ayan. To God be the glory. Praise God. Salamat po. If you receive it, say amen or magpuso naman tayo para kay God. In accordance. Amen? Amen po. When you say amen, it means you're in accordance to the work of the Holy Spirit. Hallelujah. Maraming salamat po. Si Sis Maricar nauna na rin. Maaga kasi ang pasok nun. Amen. Maraming salamat po. So, if you have something in your heart that you want to share, eto na po yon. Eto na yung time. Sige po mga kapatid. This morning po. Ayan, good morning. Good morning. Wow, wala na rin siyang boses. Sorry po. Gusto ko mag-share pero thank you Lord. Thank you Sis Karen. Yan lang. Ayan, kahit hirap si Sis Mais magsalita. Jeanette, sorry po. Nakamute ka po. Ayan, sorry po. Ayan. Kahit hirap magsalita, sige pa rin. Go for God. Ang sarap mag-sharing pero sorry. Nakakahiya. Sorry po. Ayan. Thank you Lord. Kimuchi dake okitorimasu. Arigatou gozaimasu. Ayun. So, yung ano lang yung desire niya na mag-share, tanggap na po natin yon. Ano po, receive in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po, Sis Mais. Grabe, buti na lang nung nag-share ka, medyo lumabas pa yung boses mo. Ngayon talagang wala na. Grabe po, no? Iba yung hangin talaga ngayon dito. At, kahit yung heater, palibasa hindi rin ako sanay mag-heater. Nag-heater ako, grabe, tuyong-tuyong aking, throat. Kaya lang, pag di ka naman nag-heater, malamig. Makulit, Ayan. Thank you po, Sis Mais. You've said it a lot. Ayan. Thank you po sa... Ayan, si Mimi G, mamaya daw sila manonood ng live kasi, she's out with her apo. Ayan, si Pogi. Ayan, good morning, Mimi Ana. Nasa sharing phone na po kami. Mabilis yan si Mimi Ana, magbabakrid yan. Amen, sige po. Meron pa po bang nais magbahagi? Si Sis Beth, may pasok ka po ba ngayon? Amen po. Kung wala pong mga busy, mag-share na po ako ng Ay, sino nag-unmute? Ayan, sige po, salamat sa bawat isa. Mag-share po ako ng ng music. Lalo ng worship song. Ano nga po yung title kanina? Gaano man kala yo ang langit. Ayan. Ayan. Tayo po ay umawit. Maraming salamat po sa pag-join ngayon, joining us in our morning devo. Ayan. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa muli sa araw na ito, sa pagsama sa amin. Sa paggabay sa iyong salita.
Malakas po ba sa inyo? Naririnig niyo? Wala po. Walang marinig, Ate Janet. Walang sound? Why kaya? Kayo po kaya ang mag-share? Sa live meron po, nakikita nila at naririnig nila. Bakit kaya? Wala. Sige po, i-off ko na lang to. Pero may nakikita po kayo? Wala, sweetie. Wala, bakit kaya? Sa live meron. Nakikita nila. Kalayo ang langit. Sige po, stop ko na lang. Stop watching. Ayun. Bakit kaya, no? Ulitin ko kaya. Meron na po. Uy, Meron na. aba, inulit ko lang, meron na. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, thank you so much po. Ating namnamin ang bawat letra ng musika. Hallelujah. Ano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang Diyos, kalakasan. Hallelujah. Pag-ibig mo'y para sa
Amen po. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin sa live. At sinamahan po tayo hanggang sa mga oras na ito. Kita-kita po tayo uli mamayang gabi o bukas ng umaga. Ayan po, anuman pong gawain na meron tayo gabi-gabi, nawa po ang Panginoon ang mag-guide sa atin. Ano po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Good morning and God bless everyone. Have a productive day. God bless po.